By the way, nakuhang muli ni Elias ang atensyon ko kaya napatingin ako sa kanya. Ikaw pala si Ayan. Tumigil ang kamay ni Gabriel sa paghimas sa akin sa ilalim ng lamesa nang marinig ang tanong ng kaibigan niya. Oo, kilala mo ako? Yup, sabi niya. You have an agreement with Cobb, right? Umawang ang akin labi. Nabigla naman ako na may alam siya tungkol doon. Tumingin ako kay Gabriel. Nagtataka bakit alam ni Elias. Sinabi niya ba? He's the lawyer who notarized the contract. Huminga ako ng maluwag nang malaman iyon. I see. Ganoon ba? Yup, and I was really curious about you. Nahiwagahan ako kung anong klaseng babae nagpapabaliw sa kaibigan ko. Shut your mouth, Elias! Makahulugan lamang na ngumiti si Elias sa akin. Ganoon man, hindi ko na masyadong naintindihan ang huling sinabi niya dahil pinutol na iyon ni Gabriel. Hindi na kami nakapagkwentuhan, Rhea, dahil sa dalawang lalaki. Mukha din kasing abala na ang kaibigan ko sa pakikipagtalo kay Elias. Ako na maghahatid kay Isa, sabi ni Elias. Papauwi na kami at sinabi ko kay Gabriel na ihatid na namin si Rhea. Tumingin ako kay Elias. Sinong tinutukoy niya? Sino si Isa? Huwag mo akong tawagin yan. Naalibadbaran ako, sabi ni Rhea. Napatango ako sa sarili. Tila ba nakuha ang kasagutan sa sariling tanong. Isa pala ang tawag ni Elias kay Rhea. Kung sa bagay, Maria Isabella ang pangalan nito. Okay lang ba yun sa'yo? Tanong ko kay Rhea. Magsasalita pa sana siya nang huminga ng malalim. Oo, sa kanya na lang ako sasabay. Ngumiti si Elias at hinigit naman ako ni Gabriel. Alis na kami. Paalam nito nang hindi man lang tumitingin sa mga kausap. Text me when you're home, Rhea. Kumaway siya sa akin bago humarang si Elias sa harap niya. Hindi ko na nakita ang kaibigan dahil ipinasok na rin ako ni Gabriel sa kotse niya. Ayan, will ride with me, sabi niya sa mga tauhan bago isara ang pinto ng passenger at umikot papunta sa driver's seat. Or should I say, Ayan, will ride me. Tiningnan ko siya na nanlalaki ang mga mata dahil doon. Siya naman ay nginisian lang ako bago patakbuhin ang kotse. Ibang kotse ang dala niya. Alam mo na magandang klase. Hindi ko lang alam ang tawag dahil hindi naman ako mahilig sa mga kotse. Nilalamig ako habang nasa biyahe. Napansin siguro ni Gabriel kaya inadjust niya yung aircon ng sakyan niya. Thanks. Natigilan ako nang muli niyang ipatong sa aking hita ang kamay niya. It's just driving with one hand. Habang tinititigan ko ang kamay ni Gabriel, may naisip ako. This plan may backfire me pero kahit naman ano mangyari, alam ko naman na magiging masaya ako sa resulta ng gagawin ko. Hinawakan ko ang kamay ni Gabriel na nakapatong sa aking hita. Hindi siya nagbigay reaksyon pero alam ko na nagtataka siya sa ginagawa ko. Ayan. Natigilan ako sa pagtawag niya. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin dahil nakatutok ang atensyon niya sa pagmamaneho. Are you seriously seducing me now? Dahan-dahan ay napangiti ako sa sinabi niya. Something really shifted inside me after having sex with Gabriel repeatedly. Madalas ay hindi ko na rin napipigilan ang sariling pagnanasa. But this is the first time na ako yung nag-initiate. Bakit? Panimula ko. Naakit ka ba? Nagpanggap ako na walang alam na hindi ko alam ang epekto ng ginagawa ko sa kanya kahit halata naman sa boner na meron siya ngayon. Damn right, I am. He swerved his car. Nagulat ako sa ginawa niya. Itinigil niya ito sa isang gilid kung saan hindi kami masyadong mapapansin. Napakagat ako sa aking labi habang pinagmamasdan ang pagiging agitated ni Gabriel. Tinanggal niya ang seatbelt niya matapos niyang maitigil ang sakyan at humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking batok at hinila akong papalapit sa kanya. Mabilis na nagpang-abot ang aming mga labi. Hinalikan niya ako at sinuklian ko naman ang paghalik niya sa akin. Hinawakan ko din ang shirt niya upang mas dumiin ang paghalik ko sa kanya. Nang maghiwalay kaming dalawa ay hinahabol namin ang paghinga. Hindi nakawala sa akin ang pagngisi ni Gabriel. Someone's learning how to properly kiss. Hinapos niya ang baba ko at ang hinlalaki niya ay nilaro ang labi ko. You're no longer a bad kisser, Ayan. Marahan akong tumawa sa sinabi niya. Day by day, napapansin ko rin ang pagiging komportable ko kay Gabriel. Akala mo ay wala akong dapat ikahiya sa kanya dahil kahit ano pang makita o malaman niya sa akin, pangit man o maganda, hindi niya ako huhusgahan.
Gabriel brings out the best of me. Hindi ko kailangang magpanggap kapag siya ang kaharap ko. Hindi ko kailangang magsinungaling kapag siya ang kausap ko. Dahil kumpara sa ibang tao na matagal ko nang kilala, alam na Gabriel kapag may tinatago ako. Para bang napapansin niya kaagad ang maliliit na pagbabago sa akin. Pasado na ba? Kinagat ni Gabriel ang ibabang labi ko. Yeah, kiss me again. Hinalikan ko si Gabriel. Tinanggal niya ang seatbelt ko kahit sa kalagitnaan ng paghahalikan namin dalawa. I was so engrossed with the kissing. Hindi ko napansin na nabuhat na ako ni Gabriel at napunta na ako sa kandungan niya. Ibinaba ko ang sarili sa kanya at naramdaman ko kaagad ang umbok niya. Limitado lamang ang galaw namin sa sakyan niya dahil maliit ang space. Ganoon pa man, hindi na namin iyon masyadong inisip na Gabriel dahil pareho na kaming nadadala ng sitwasyon. That was great. Hindi ko akalain na magagawa namin iyon sa maliit na space na meron kami. Nag-ayos kami ng sarili at nagsimula na ulit magmaneho si Gabriel. Namamahinga ulit ang kanyang kamay sa aking hita. Hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan iyon. Tinanggal niya lamang ito nang may tumawag sa kanya. Gabriel, answer the call. Hindi ko marinig kung anong pinag-uusapan nila nang tumawag pero may kakaiba sa emosyon ngayon ang mukha ni Gabriel. Napansin niya siguro na nakatitig ako kaya nagpaalam siya sa kausap. I'll call you back. Bye. Tinapos niya ang tawag at nagpanggap na tila walang nangyari. May problema ba? Hindi man ako kasing galing ni Gabriel bumasa ng tao, alam ko rin naman minsan kapag may bumabagabag sa kanya. Gusto kong itanong kung sino ang tumawag pero alam ko nalabas na ako doon kaya nanahimik na lang ako. Ilang sandali pa kaming tahimik at hindi na ibinalik ni Gabriel ang pagkakahawak niya sa hita ko. Maya-maya pa'y nagsalita din naman si Gabriel. Iuwi kita sa bahay. Kailangan kong bumalik ng office. Iniisip ko na baka work-related lamang ang gumugulo sa kanya kaya hindi na ako nang himasok pa. Ganoon man ang sabihin ko, hindi ko mapigilang mag-alala. Dumating kami sa bahay. Lumabas naman si Gabriel ng kotse at pinagbuksan naman ako ni Diego ng pinto. Lumabas ako. Diego, can I talk to you for a moment? Agad naman na sumunod si Diego at lumapit kay Gabriel. Malayo sila sa akin kaya kung ano man ang kanilang pag-uusapan ay hindi ko maririnig. Tiningnan ko ang dalawa. Mukhang seryoso sila. Huminga ako ng malalim at nagdesisyon ng pumasok sa loob ng bahay. Hindi man lang ako makakapagpaalam kay Gabriel. Ayan. Napatigil ako sa paglalakad nang tawagin ako ni Gabriel. Naglakad si Diego papalapit sa kinaroroonan ko at si Gabriel ay pabalik ng kotse pero tumigil siya para tawagin nga ako. I'll see you tonight. Kahit papaano'y napangiti ako sa sinabi niya. Tumango ako at kinawayan siya. Pumasok si Gabriel sa loob ng kotse at umalis. May problema ba? Tanong ko kay Diego habang pinagmamasdang umalis ang kotse ni Gabriel. Nothing you should be worrying about, miss. Bumantong hininga na lang ako. Alam na hindi magsasalita si Diego kahit may problema man. Ramdam ko ang bigat ng iniisip. Nasa kwarto lang ako at tulala. Nang mabagot ay naisipan ko nang lumabas. Napansin ko na para bang aligaga ang mga kasambahay. Nakita ko sa Christine kaya nilapitan ko siya. Anong meron? Parang natatarantaan lahat. Tumingin si Christine sa akin. Agad siyang tumango. Oo. Sabi niya. Lumapit ito sa akin na akala mo'y ayaw niyang marinig ng iba ang sasabihin niya. May usap-usapan na malapit nang umuwi daw si Sir Michael. Naghahanda ang lahat. Kumunot ang noo ko. Sino si Michael? Nanlaki ang mata ni Christina parang ikinabigla iyon. Hindi mo kilala? Si Sir Michael, ang ama ni Sir Gab. Nanlaki ang aking mga mata. Dahan-dahan kong napagtantuan lahat. Malapit nang umuwi ang ama ni Gabriel. Hindi kaya yun din ang bumabagabag sa kanya kanina? Why do I smell a problem? Kinakabahan ako nang malaman ko na malapit nang umuwi dito ang dad ni Gabriel. Ang sabi sa akin ni Christine, simula nang ibigay nito kay Gabriel ang tungkulin sa businesses nila, umalis na ito ng bansa. Matagal-tagal na daw itong hindi umuwi. Nakakapagtaka nga raw na biglang nagdesisyon. Baka magbabakasyon iyon. Siguro para na rin kumustahin si Sir Gab. Sabi ni Christine sa akin nang mag-usap kami. Dito rin ba nakatira ang dad ni Gabriel? Kung dito, magkikita kami kapag umuwi na siya. Paano namin ipapaliwanag sa kanya agreement namin ni Gabriel? Iniisip ko pa lamang na baka palayasin ako nito ay nagtataasan na ang balahibo ko sa katawan.
Walang masyadong picture sa bahay na Gabriel kaya hindi ko alam kung anong itsura nito. Come to think of it, kahit isang picture nga ay wala ka makikita sa bahay na Gabriel. Wala man lang family picture o kahit na anong portrait. I wonder kung hindi maganda ang relasyon nila. Oo, dito rin nakatira. Ito ang tinatawag nilang main house. May iba't ibang properties pa sila. Ang alam ko din may sariling bahay si Sir Gab pero mas pinipili niyan dito tumira. May mga condominiums din sila at si Sir Gab ay may penthouse. Para akong hinahapo sa sagot ni Christine. Ganoon sila kayaman? I mean, ignorante lang siguro talaga ako noon at hindi ko sila kilala. Ngunit ngayong pumasok ako sa buhay ni Gabriel, doon ko napagtanto kung gaano sila kakilala ng lahat. Kahit saan kami magpunta, VIP treatment ay binibigay nila kay Gabriel. Akala mo ay natatakot silang magkamali dahil kapag nangyari iyon, katapusan na ng buhay nila. Gabriel and the Lord Isabel conglomerate are feared by many. Nabanggit nga rin sa akin noon ni Christina, maging ibang politiko ay takot sa pamilya na Gabriel. They even beg them for support. The military and the police are under their control. Wala sila sa mismong posisyon pero makapangyarihan sila. Ibinagsak ko ang sarili sa kama nang makarating ako sa kwarto at kung saan-saan na napapadpad ang isipan ko simula nang malaman na anumang oras o araw ay pwedeng dumating ang papa ni Gabriel. Sana'y mabait siya. Yun na lang ang gusto kong isipin. Nang mapansin ko na mas lalo lamang ako nag-iisip habang nasa loob ng kwarto ay nagdesisyon ako na lumabas. Nakasalubong ko si Marvin. Naisip ko na magtanong sa kanya ng mga bagay-bagay. Ayos ah. Double date pala kayo kanina? Pinanliitan ko siya ng mata dahil sa pang-aasarin niya. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang nagsabi kay Gabriel kung nasaan ako. Naupo kami sa may garden. Nakaka-relax dito dahil sa maganda ang tanawin at presko ang hangin. Nagtanong sa boss ko nasaan kayo. Sinagot ko lang naman. Kapag hindi ko sinabi, baka ngayon hindi mo na ako kasama. Kawawa ka naman. Inirapan ko si Marvin. Hindi naman maitatanggi na isa si Marvin sa mga itinuturing kong close friend kaya ganito na kami mag-usap. Komportable na kami sa isa't isa. By the way, may tanong ako. Tinitimbang ko pa ang mga itatanong ko, lalo na at tungkol ito sa personal na buhay ni Gabriel. Alam ko kasi na kung kay Gabriel ako mismo magtatanong, baka hindi niya sagutin since masyadong personal. Tumikim ako habang si Marvin ay naghihintay sa itatanong ko. Uuwi ba talaga ang daddy Gabriel? Ikinagulat pa ni Marvin ang tanong ko. Ganoon pa man, agad niya rin namang itinago iyon. Umayo siya ng pagkakaupo. Saan mo nalaman iyan? Sinabi ni boss sa'yo? Umiling ako. May ideya na ako na yung tawag kanina ay dahil sa balitang maaring umuwi ang kanyang ama. Walang sinasabi si Gabriel. Narinig ko lang. Yun ang sabi. Wala pa namang sure na date kung kailan. Nagbabalak pa lang daw dumalaw. Iyon ang naging sagot sa akin ni Marvin. Sandali akong natahimik. Kung magtatanong ba ako tungkol sa pamilya ni Gabriel sa kanya, sasagutin niya. Anong klaseng tao ang tatay ni Gabriel? Tanong ko. Well, nag-isip sandali si Marvin kung paano niya sasagutin ang katanungan ko. Respetado siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Kagaya ng iba, strict pagdating sa trabaho. Napanguso ako. Hindi naman iyon ang gusto kong marinig na sagot. Gusto kong malaman kung mabait ba siya o kailangan kong ihanda ang aking sarili sa kanya. Parang, huminga ako ng malalim. Parang natatakot ako makilala ang tatay ni Gabriel. I mean, paano ko ipapakilala ang sarili ko? Lalo na kung dito rin sila titira. Tumingin sa akin si Marvin. Kung ganyan ang nararamdaman mo, dapat kausapin mo si Sir Gab para makapag-isip din siya kung ano dapat gawin at kung saan ka komportable. Nakadagdag lamang sa aking kaba ang sinabi ni Marvin. Hindi ganoong mga salitang inaasahan kong marinig. Gusto kong marinig sa kanya na wala akong dapat na ikabahala dahil mabait naman ang ama ni Gabriel. Ang marinig ang mga ganitong salita sa kanya, mas lalo lamang akong napapaisip. Hindi ako mapalagay habang hinihintay si Gabriel to the point na napatext ako sa kanya. Mga anong oras ang uwi mo? Alam ko na busy siya. Hihintayin ko naman siyang umuwi para makapag-usap kami. Hindi rin nakakatulong ang mabigat na tensyon sa bahay dahil sa usap-usapan na uuwi ng ama ni Gabriel. Bukod sa napag-usapan namin ni Marvin kanina, tinanong ko rin siya ng ibang bagay. Ano bang klaseng pamilya ang mga Lord Isabel? Like, anong mga businesses o trabaho nila? Tanong ko kay Marvin. Matagal-tagal na rin ako dito pero wala akong masyadong alam kay Gabriel at sa pamilya niya. Ang alam ko lang mayaman sila. Masyadong secretive si Gabriel at ayaw pinag-uusapan ng personal na buhay. Marami.
Malawak ang industriya na nasasakupan ng mga Lord Isabel. Halos lahat na nga. Pero may mga pagkakataon na bago ibigay sa mga heirs ang kanilang mga negosyo, may certain training muna silang kailangan pagdaanan. Kumunot ang noo ko. Ano? Bukod sa magaling dapat silang humawak ng business, dapat ay papasok sila sa service. Dating general ng Philippine military ang great-grandfather ni Sir Gap. Tapos, naging admiral ang kanyang grandfather sa Philippine Navy. Si Sir Michael naman, ang ama ni Sir Gap, naging colonel sa Philippine Air Force. Umawang ang aking labi. Lahat sila may background sa military. Si Gabriel. Napaisip tuloy ako kung saan nagbigay serbisyo si Gabriel bago siya nag-focus sa business. Ngumisi si Marvin. Nothing flashy. Napanguso ako dahil sa mga sagot niya. Saan nga? Special weapons and tactics. Panimula niya. Or SWAT. He was a commander. Lalong namilog ang aking labi dahil sa sinabi ni Marvin. Pero sa LAPD. Dagdag niya. Halos matawa si Marvin sa naging pagbabago ng aking expression. Does he mean? Yup, sa Los Angeles Police Department siya naging SWAT commander. Na-involved din siya sa counter-terrorism operations. Nag-undercover siya doon. Magaling yan, Sir Gab. Kasama niya noon sa SWAT sina Kuya Diego at yung isa niya pang tauhan na si Caleb. May dalawa pa, pero hindi mo pa nakikilala. Mahilig din siya sa mga weaponries, sharpshooter at magaling sa mga strategies. Kaya hindi yan humahawak ng totoong baril dahil alam niya sa sarili ko anong kayang gawin niya kapag nakahawak na ng tunay na armas. Hindi ko may paliwanag ang pangkamangha ko sa sinabi ni Marvin. Kung tutuusin, mas matataas ang naging ranggo ng ibang miyembro ng pamilya ni Gabriel. Ngunit ang marinig ang expertise niya, mas sumanga ako sa kanya. Kita diyang sa Sir Gap. Akala mo may kakaiba sa mga mata niya at nalalak on ang target. Then boom! Naalala ko tuloy ang sinabi ni Diego sa akin noon na hindi basta-basta humahawak ng totoong baril si Gabriel. Nalaman ko rin kay Marvin na kaya ganoon ang training sa kanila bago ibigay ang businesses ng pamilya dahil kahit marami silang negosyo, mas focus sila sa security service na meron ng pamilya nila. Take note, isa ito sa pinakamalaking security service, hindi lang sa bansa. Nagbebenta din sila ng mga armas at may permit sila para gawin iyon. Nang magtanong ako kay Marvin tungkol doon, sinabi niya na confidential na ang ibang info kaya hanggang doon na lang ang masasabi niya. Tumunog ang cellphone ko kaya bumalik ako sa kasalukuyan. Nakita ko ang text ni Gabriel. I'll be home late. Probably. Why? Kinagat ko ang labi ko. Kung hindi ko matatanong kay Gabriel ngayon, siguro naman ay magagawa kong itanong sa kanya bukas. Hindi pa naman siguro bukas ang uwi ng kanyang ama. May gusto lang ako sabihin. Kahit bukas na lang o mamaya kapag nakauwi ka na. Hindi na ako nakatanggap ng text reply mula kay Gabriel. Inisip ko na lang na busy si Gabriel. Nakaupo lang ako sa kama at kung ano-anong iniisip. Naalala ko ang mga ranggo sa serbisyo ng pamilya ni Gabriel. Ang intimidating naman. Hindi na ako magtataka na kinatatakutan ng pamilya niya. Malawak ang impluensya nila. Maya-maya pa ay may kumatok sa aking pinto. Napatayo ako at lumapit doon. Pagbukas ko ng pinto, laking gulat ko nang makita si Gabriel. Hindi ko inaasahan na uuwi siya. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba'y mamaya ka pa? Umatras akong papasok ng kwarto at pumasok naman siya sa loob. Isinara niya ang pinto. Sabi mo masasabihin ka? What is it? Hindi ka agad ako makapagsalita. Masyado ako nagulat sa itinanong niya. Umuwi ka dito dahil lang dyan? Dahil lang doon sa sinabi ko? Tumango siya. Naglakad pa si Gabriel papunta sa may kama ko at naupo doon. Niluwagan niya antay at tumingin sa akin. Sananyasan niya ako lumapit sa kanya kaya ginawa ko naman. Naupo ako sa kanyang tabi. Anong gusto mong pag-usapan? Tama bang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa nalaman kong pag-uwi ng kanyang ama at kinakabahan ako kapag nakita ko nito dito sa bahay nila? Naramdaman ko ang paghawak ni Gabriel sa kamay ko. Napatingin ako doon bago magtaas ng tingin sa kanya. What is it, Ayan? Kahit papaano ay kumalma ako doon, lalo na nang bahagya niyang pinisil ang aking kamay. Narinig ko na uuwi ang dad mo. Panimula ko. Napayuko ako. Kinakabahan na tumingin sa mga mata niya. Kinakabahan lang ako. Paano natin ipapaliwanag sa kanya agreement nating dalawa? Hindi ka agad nagsalita si Gabriel. Madilim ang ekspresyon ng mukha niya. Who told you about that?
Napalunok ako. Alam ko naman na negatibo ang magiging reaksyon niya dahil nalaman ko ang tungkol doon. Narinig ko lang. Hindi naman mahalaga kung kanino ko nalaman. Kinakabahan lang talaga ako. Huminga ng malalim si Gabriel. Do you feel uncomfortable? Dahan-dahan akong tumango. Muli kong tinitigan ang kamay namin dalawa nang mapagtanto na magkasalikop na ito. There are butterflies in my stomach. What do you want to do? Nagtaas ako ng tingin kay Gabriel. Except leaving me. That is. Tumatalo ng puso ko sa hindi malamang dahilan. Hindi ko matukoy kung masaya ba ako dahil sa sinasabi niya kahit na ganito ang sitwasyon namin ngayon. Kapag dumating ang dad mo dito, mas maganda siguro na sa bahay na muna ako. Kahit magkita na lang tayo, do you think I will let that happen? Itinaas niya ang kamay ko sa kanyang bibig at hinalikan iyon. Nalak ang aking mga mata sa ginawa niya. No. Pero Gabriel, kung ayaw mong tumira dito dahil uuwi si na dad, that's fine. Pero nakasaad pa rin sa kontrata nating dalawa na dapat ay nasa tabi lang kita. I am a lustful man, Ayan. Ano bang oras ay kakailanganin kita? Bahagyang bumigat ang nararamdaman ko. Alam ko na kontrata lamang naman ang lahat sa amin. Bigla kong naalala ngayong sinabi niya ang tungkol doon. Bumagsak ang expression ko, pero siguro kung makikita ni Gabriel ang pagkadismay sa mukha ko ay isipin niyang dahil lang sa kaba ko sa kanyang ama. I'll handle this. For the meantime, dito ka muna. Aasikasuhin ko ang tungkol dito kaya huwag kang masyado mag-alala. Tumango ako kay Gabriel. I trust him naman. Alam ko na gagawan niya ng paraan. Hindi ko gusto na magdemand pero malakas ang pakaramdam ko na magiging komplikado ang lahat kung mananatili ako rito at mag-cross ang landas namin ng ama ni Gabriel. Ilang araw ang lumipas magmula na magkausap kami ni Gabriel. So far, wala pa namang balita tungkol sa pag-uwi ng kanyang ama. By day, tumataas din ang anxiousness ko na bigla na lamang siyang magpapakita. Miss, napatigil ako sa paglalakad ng tawagan ako ni Karen. Lumapit siya sa akin kasama si Angelo. May problema ba? Tanong ko. Wala naman po, miss. Pinapasabi lang po ni Sir Gabriel na ayusin ninyo mga gamit ninyo. Susunduin niyo raw po kayo mamaya. Naisip ko na baka pumayag na si Gabriel na umuwi muna ako sa bahay at doon mamalagi. Yun lang ba? Opo, wala na naman na pong ibang sinabi. Si Angelo naman ang nagsalita. Tumango ako sa kanila at mabilis na tumungo sa kwarto. Naganda kaagad ako sa pag-aayos ng gamit. Ayan, kailangan mo ba ng tulong? Nilingon ko si Christine. Ngumiti siya sa akin. Narinig ko kasi ang pag-uusap niyo kanina. Iniisip ko na baka kailangan mo ng tulong sa pag-aayos. Ngumiti ako kay Christine. Sige. Tinulungan ako ni Christine na hakutin ang mga gamit ko at ilagay iyon sa aking bag. Aalis ka ba talaga? Hanggang kailan? Tanong ni Christine. Halatang malungkot siya sa balitang iyon. Hindi ko pa alam pero baka bumalik din ako. Hindi na nagtanong pa si Christine. Habang inaayos ang gamit, naalala ko na may naiwan ako sa study room ni Gabriela. Isang beses kasi ay doon kami nag-sex. Pinatawag niya ako roon at nagpunta naman ako sa room na iyon. May ilang gamit ata akong naiwanan doon kagaya ng isang bracelet na bigay sa akin ni Mama. Pumunta ko ng study room ni Gabriel. Nakita ko naman ang hinahanap ko. Paalis na sana ako na mapatingin ako sa office table ni Gabriel sa study room niya. Hindi ko mapigilang mapangiti at maalala kung anong ginawa namin doon. Napansin ko pa sa isang gilid yung nasira namin lamp dahil bumagsak ito sa sahig. Ayaw ipatapon ni Gabriel iyon dahil remembrance daw. I slight giggled bago magdesisyon na umalis na doon. Baka din kasi dumating na si Gabriel. Naghaham ako ng kanta habang naglalakad papunta sa pinto. Hahawakan ko na sana ang doorknob nang bigla itong bumukas. Natigilan ako at nagtaas ng tingin sa kanya. Iniisip ko na baka si Gabriel iyon, subalit pagtaas ko ng tingin, hindi si Gabriel ang nakita ko. Malalamig na mga mata ang sumalubong sa akin para akong nawala ng dugo sa muka at namutla sa nakita ko. Who are you? He asked in the chilly tone na literal na nagtaasan ang buhok ko sa katawan. I gulped. Nanuno yung aking lalamunan at hindi makapagsalita sa kaba. In front of me is someone who looks exactly like Gabriel, but a bit older. Don't tell me. I am asking you a question, young lady. Who are you? If you're not going to answer me, I will assume you're a thief. Hindi man niya sabihin ng direkta o magpakilala. The resemblance is enough to have my conclusion. Michael Lardizabal.
Sa isip ko lamang sana iyon. Hindi ko na malaya na napalakas ang pagkakasabi ko. Tumaas ang kanyang kilay. Ayan, don't make me question you for the third time. Answer my question, or you'll be castigated for entering this room without my permission. Kahit gusto ko magsalita, nilalaman ako ng takot. His presence is so huge at nilalaman ang sa akin. Napaatras ako sa takot. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko na ang ama ni Gabriel. Ang bilis ng pangyayari that up until now, I haven't grasped it. Hanggang ngayon, tulala ako at hindi maintindihan ang nangyari kanina. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga at anumang oras ay mawawalan ako ng malay. May kung anong bumaliktad sa sikmura ko at gusto kong masuka. Mabigat din ang aking nararamdaman. Ganoon man, hindi ako umiyak. Pakiramdam ko ay pamilyar ang karanasan kong ito sa pinagdaanan ko noong nasa loob ako ng kulungan. Nothing shocked me. Nakatingin sa akin ang mga kasambahay. Wala silang magawa at kahit gusto nila akong tulungan ay alam kong natatakot sila. Masakit lang ang mukha ko pero hindi ko na para iinda pa. Napansin ko si Christine at manlalapit sa akin pero marahan akong umiling sa kanya. Ayoko na madamay pa siya dito. Michael! Pagtawag ni Manang Dottie sa ama ni Gabriel. Napatingin ako sa kanila. Limitado lamang ang aking paggalaw dahil mahigpit ang hawak sa akin ng tauhan ni Michael Lardizabal. Hindi siya magnanakaw. Pakawalan mo na siya. Sabi ni Manang Dottie. I was touched by her words. Hindi maayos ang samahan namin ni Manang Dottie. Alam ko at hindi niya naman itinatago ang pagkaayaw niya sa akin. Ipinapakita niya na hindi niya ako tanggap. Nitong nakaraan, unti-unti niyang sinusubukan. Alam ko na para naman kay Gabriel kung bakit siya ganito. Wala siyang tiwala sa akin at kung anong tunay na intensyon ko sa alaga niya. Kaya nakakagulat that she stood up for me. Siya ang nakikipag-usap kay Michael Lardizabal. Wala pa sa Gabriel. Hindi ko alam kung nakarating na ba ang balita sa kanya na naririto na ang kanyang ama. I asked her earlier, Nanay Dottie, and that brat didn't answer me. I gave her a chance to tell me her identity, but she didn't do so. Hindi ko nagawa dahil sa sobrang pagkabigla. Bukod pa roon, natakot ako sa presensyang dala niya. Hindi ko makalimutan ang nangyari kanina. Pagbukas ko ng pinto ay naroroon na si Michael Lardizabal. He immediately questioned me at hindi kaagad ako nakasagot. Kahit anong pagtatangka ko, parang may nakabara sa aking lalamunan at hindi lumalabas ang mga salita. The next thing I know, one of his men dragged me out of the room. Hinila niya akong papaalis doon at dinala sa living room. He slammed the side of my face on the table for everyone to see. Masakit iyon. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko ang sakit sa pisngi ko pero hindi ako makaangal. Siguro dahil sanay akong tinitiis ang sakit sa katawan ko. Hawak din ng lalaki ang kamay ko kaya't hindi talaga ako makakagalaw. Pansin ko ang awa sa mga mata ng mga nakakakita pero hindi nila magawang kalabanin si Michael Lardizabal. Hayaan mo na ang bata. Kapag nalaman ito ni Gabriel, sino ba kasi nagpatuloy sa babaeng iyan? Bahagyang nagtaas ng boses si Michael Lardizabal. Kinilabutan ako roon. Nanginig ang aking buong katawan. Nagtatrabaho siya kay Gabriel. Sapat na bang sagot iyan? Pakawalan mo na siya. Maawa ka sa bata. Manang Dottie, I don't want you to interfere here. I already clarified myself to her. Kung hindi siya magsasalita, iparurusahan ko siya. Napakagat ako sa aking labi. Dahan-dahan akong nangihina dulot ng sakit ng katawan ko. Akala ko kanina magiging masaya ang araw na ito. Akala ko makakaalis ako ng walang problema sa bahay na ito. Kaya bakit nangyayari ito? Napapikit ang aking mga mata. Nag-flashback sa akin kung paano ding inahampas ang mukha ko sa table noong nasa kulungan ako ng ilan sa mga kasama ko dahil ayaw kong ibigay ang pagkain ko sa kanila. Walang tumulong sa akin dahil natatakot silang madamay. Noong una umiiyak ako. Iyak ako ng iyak dahil hindi ko alam kung anong ginawa kong mali para maranasan ng ganito. Wala akong ginawang krimen para makulong at mahirapan hanggang sana sanay na lang ako at hindi na iniiyakan ang ganitong bagay. Akala ko lang, dahil kung sanay ako bakit nanginginig ang katawan ko ngayon sa takot? Bakit nakikita ko na naman ang sarili sa sitwasyong natakasan ko na at nakasurvive ako? Ganito ang sitwasyon ko noon. Hindi lang ako sigurado ngayon kung magiging maayos ba ang kahantungan ng lahat o isang parusa. Michael, hindi na natapos ni Manang Dottie ang kanyang pagsasalita nang may malakas na lagabog kaming narinig. Napagtanto ko na may nagbukas ng pinto.
Napamulat ako ng mata nang maramdaman ko ang presensya niya. Hindi ko pa man nakikita, nararamdaman ko na nandito siya. At hindi ako nagkamali. Nakita ko si Gabriel, kasama niya ang mga tauhan niya. Nakita ko rin si Marvin. Umalis ata siya kanina at may inaasikaso kaya hindi niya alam kung anong nangyari. Napatigil si Gabriel nang makita ang sitwasyon ko. Gusto kong lumapit sa kanya pero hindi ako makagalaw at sa bawat pagtatangka kong kumilos, kirot ang aking nararamdaman. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita ko. Gabriel? Mahina lang ang pagkakasabi ko noon. Wala nang lakas na magsalita pa.